ligaya. Tayo po ay patuloy na nag-aaral po. Sa aklat po ng Efeso, tinitingnan po natin ang mga nakalagay dito. Ito ay sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso. At ito po ang isang pagpapaliwanag kung paano ang mga hintil ay naging kabilang sa mga tinawag at pinili ng Panginoong Diyos. Kabilang po ang bawat nananalig ngayon sa buong mundo. At ito po ang ating nililiwanag at tinitingin mabuti ang mga katotohanan na kapaloob po dito. Noong nakaraan po, tayo po ay dito sa chapter 4. Chapter 4, ano po? Sabi dito mga kapatid. Verse 15. Verse 14. Hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat aral. Naalala niya? Parang sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na rin tayo malilinlang sa mga taong ang hangat ay ibulig tayo sa kamalian. Verse 15, manapay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. And verse 16, sa pamamagitan niya ay nabubuo ang katawang mula sa mga bahaging pinagugnay-ugnay ng kasukasuan, at ito ang malaga, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi, ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pag-ibig. Tayo manalangin, dakilang Diyos, maraming salamat muli sa pagkakataong pinagkaloob sa amin upang kami po ay magtipon, bahagi ng iyong katawan na ito, Lord. Church, kami po ay nagpapasalamat una sa buhay na ipinagkaloob sa aming hininga na ngayon ginagamit namin para sa paglilingkod amin para sa iyo, para di sa bawat sa amin. Lord, kasihan nawa ninyo kami ng iyong spirito ng pag-ibig, ng pangunawa at kaalaman upang amin pong maunawaan pa na higit sa lahat ang iyong mga salita. Guide us, Lord, and give us the spirit of better understanding ng iyong mga salita. In Jesus' name, amen and amen. So, ito tayo, magkadudugtong, sabi rito, sa verse 16, sa pamamagitan ng niya'y nabubuo ang katawan, mula sa bahaging pinagugnay-ugnay ng kasukasuan. Now, tandaan po natin, ang church ay katawan ni Kristo. Hindi po yan ang katawan ng pastor, katawan ni propeta, o katawan nino yan mga kapatid. Wala pong kinalaman ng kahit na sinong tao. Sapagkat ang kaligtasan mga kapatid ay galing yan sa Panginoong Diyos. Siya lamang po ang may kapangyarihang magligtas ng kahit na sino mang nilalang sa daigdig na ito. Amen. Wala po tayong utang na loob sa kahit na kanino, kahit ginamit pa sa iyo ng Panginoon yan, hindi po. Ang mga yan ay instrumento lamang po ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Panginoon sa Kristo lang po ang dapat natin pasalamatan. Meron nga sinabi si Paul dito, sabi nga ni Paul, as for myself, I consider myself not worthy. Bakit? Siya po nga sumulat ito, pero sabi niya, kung tutusin, wala, hindi ako karapat-dapat kung tutusin. Pero dahil nga may habag ang Panginoong Diyos, ako ay kasama sa kanyang pinili. Kasi ganito po mga kapatid, no? Sabi rito, ang nag-uugnay ng bawat bahagi sa kanyang katawan mismo ay ang Panginoong Kristo rin. Tandaan po natin yan. Siya po yung nagdudugtong-dugtong. At ang sabi rito mga kapatid, at kung maayos na gumaganap ng tungkulin, ano ba sa English yan, yung parting yan, verse 16. At kung maayos na gumaganap ng tungkulin ng bawat bahagi, yun ang sabi. From whom the whole body fitly joined together. Okay, fitly joined together, tapos? And compacted by that which every joint supplies. Yun. Which every, compacted by that which every joint supplies. According, to the effectual working in the measure of every part, it maketh increase the body unto the edifying of itself. Alim na
naman ang taga ng pagkakaigles. Dito mga kapatid, maganda-ganda at maliwanag, kung maayos daw na gumaganap ang bawat tungkulin ng bawat bahagi. So una dyan mga kapatid, dapat alam mo na may bahagi ka sa katawan ng Panginoong Kristo. Amen? Walang Kristiyano na walang gawain sa kanyang katawan. Tandaan po natin yan. Kaya nga mga kapatid, mahalaga sa loob ng isang katulad nitong church gathering mga kapatid, may iba-iba tayong responsibilidad. Ako, katulad ko, pastor ako, kung mangangaral ako, yun ang trabaho ko sa ngayon. Ama, ante, anong pang papel ninyo nito? Diba? Dapat alam din nyo yun. Huwag kahit din nyo nasagutin. O Sister Rose, dapat alam mo kung anong bahagi. Ayan, Sister Rica. Brother, si Sister. Dapat alam mo yung bahagi mo. Hindi pwedeng nakatingin ka lang, tagapalakpa ka lang, taga-offering ka lang, taga-sigaw ka lang, taga-praise the Lord. Hallelujah. Hindi pwede yun eh. Kinakailangan ang bawat bahagi ay alam natin kung saan tayo doon. Kasi sabi rito, kung alam na ng bawat isa at lahat sila ay kikilos, nagiging ang buong katawan ay lalaki at lalakas sa pamamagitan ng pagkakas. Ako ang duda ko mga kapatid, karamihan sa mga nagkaano sa Panginoon paralyzed. Na-stroke. Alam niyo ba yung tsura na na-stroke? May kanang kamay nga, hindi naman gumagana. Hindi wala din. O may kanang paa nga, hindi naman gumagana. Wala din. Karamihan ng churches ngayon na-stroke. Hindi nila alam kung ano ang kanilang bahagi sa katawan ng Panginoon. Amen? Kaya doon nga sa amin, dalawa pa tayo. Nasa harapan pa ng bahay namin, dalawa pa tayo. Sabi, kaya nakakagulo na ngayon doon. Araw na yun, habang ang iba ay busy sa pagpupurit, pagsama sa Panginoon, ang iba naman ay busy sa tong its. Busy sa bingo, sa pagbalasa ng baraha, at kung ano-ano pa mga kapatid. Sabi ko, naku, parang nakulit itong panahon ni Lot. Yung panahon ni Lot, anong sabi ng Biblia? Wala nang gumagawa ng tama sa harapan ng Panginoon Diyos. Para tayo nasa Sodom at Gomorra na magkamisan. Pero sabi nga mga kapatid, paalala sa atin, kung tayo ay may tunay na pananampalataya, hindi pwedeng wala kang tungkulin o bahaging gagampanan sa katawan ng Panginoon Diyos. Amen. At kung alam na ninyo kung ano inyong mga bahagi, dapat daw tayo po ay gumanap ng tama at maayos nang sa ganon ay lumaki po ang kanyang katawan. Amen. Ang tanong ko sa inyo, personal, sa palagay ninyo, itong pinabibilangan ng church, okay ba ito o hindi? Meron mo sa inyo napaparalyze. Pastor, nawala po yung iba. Pag wala po dito, hindi po sila bahagi. Ang mahalaga, kung sino yung nandito, sa yung bahagi. Ganun lang naman po yun. Of course, siyempre, yung mga namatay natin, mga mahal sa buhay, kasama po sila. Inabot na lamang sila ng pagkamatay. Wala naman po tayo magagawa ron. Oras na po nila. Kaya na naman natin ang oras natin. Pero habang tayo narito mga kapatid, kinakailangan active po tayo sa pagganap sa bahagi. Whether yan ay marami o kaunti. Kaya nga minsan sabi ko, ang dami nila, libo-libo sila. Nakakaganap, alam kaya ng libo-libo yung ginaganapan nila? Nagiging bahagi kaya sila? Ang karamihan sasagot, offering naman kami. Nagaganito naman kami. Wala na akong ano doon. Pero dapat, yung kaya nga dapat yung mga pastor, sa akin lang dapat hindi ganun karami. Hindi ganun karami. Dapat yun, iniiwalay mo na sila para makakilo sila ng tama. Tanungin natin yung teacher. Ilan na estudyante mo sa isang section? 60. Kami 60 na. Mabadat pala ako mga 40 lang. Kasi pag ganyan 50-60, halos wala na eh. Wala na kaupuan eh. Tapos kung susundin mo pa yung roll call, ubus yung oras mo, pagtawag pa lang sa attendance, mga kapatid. Napakahirap yun. Alam ko yun. Nakatindihan yung ating si Ma'am Rica na napakahirap, hindi pa yung gawain pag masyadong ganun namin. Kung libo-libo yan mga kapatid, ang gagawin mo?
Ilang taong hawak mo, sister naman? Ano eh, kaya naman. Ay, kung bigyan ka ng 20, ha? Baka yung kulubot mo sa loob, eh. Di ba, ante, ano nang mas madaling i-manage? Yung 2 lang ang anak, o 8, o 10 ang anak? Meron po akong kaklase, alam mo yun, ano? Meron akong kaklase, ang anak niya, 13. Grabe yung swing mo, ano? Pero ano naman yan, Pero mahirap na. Kasi nung araw, ganyan naman ang anak. Naging 2, 10. Ngayon na lang nagkaroon ng 2, 1 na lang. So, at least na lalaman natin na hindi problema ang numero, ang problema dapat mamonitor ng bawat isa na kumikilos yung bawat bahagi ng katawan. Amen? Maliwanag po yan. Okay. Verse 17 na tayo. Ito mabigat. Sa ngalan ng Panginoon, rito, verse 17 na. Sa this I say therefore, and testify the Lord. Tagalogin natin. Sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko at iginigiit. Ang ganda ng pagkatagalog. Ha? Ibig sabihin, talagang pinagpipilit yan ni Paul ang filosofiyang ito ng pananampalataya na sabi, huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Sa English, walk not as other Gentiles walk. Saan? In the vanity of their mind. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip. And verse 18, wala silang pang-unawa. Grabe. Noong time na yun, mga kapatid, ang Greek culture, ito kasi nasa Efeso sila nasa Efeso, yung Greek culture na yon ay considered na yun yung tawag natin dito, nasa tugatog ng filosofiya yung time na yun. Diba niya? Mga lahi nila Aristotle, may mga ganun, yung Herodotus, mga ganun. Alam niyo ba yun? Ilala niyo yung mga pangalan yun? Kasi sinaluma po mga pangalan yun na napag-aralan lang po namin yung sa history. Yung Greek culture, yun yung pinakatuktok ng filosofiya. Diba? Sister Ricardo, halos lahat ng filosofiya natin ginagamit ay galing sa kanila. Even medicine, di ba? Medicine, sa kanila nagsimula yan. So, napakatalino nila. Napakarami nilang filosofiya ang ginaganapan. Ang hindi lang nila naunawaan nun patungkol sa Diyos. Kasi sa kanila, ang Diyos, napakarami. Napakarami nilang Diyos nung time na yon. Sa kanila, ang bawat ugali, ang bawat pananaw sa buhay, may Diyos na kumikilos. Ano ba? Sa pag-ibig, kilala niya. Sino ang Diyos nila sa pag-ibig? Ante, naalala niyo? Si Venus, di ba? Sino pa yung si Aphrodite? Yung symbol ng kanilang sex and love. Tapos pagdating sa gera, si Mars. Pagdating sa Ama, si Jupiter, sabi sa Romans, at sa Greek ay sino ba yun? Naalala nyo? Kasi iba po yung tawag ng Greek sa Diyos nila, iba po yung tawag ng Roman sa Diyos nila. Pero yung mga katumba. Si Mercury, tulad ni Mercury, naging simbolo ng Mercury drug, ano po yun? Runner, kaya tumatakbo yun messenger, yun ang ano sa kanya. So, yun marami. Si Diana, diba? May pangalan niyan. At kung ano na pa mga kapatid. Bakit sila may ganong Diyos? Yun ang sinasabi nila. Halimbawa, pagdating sa intelligence katalino, sila ang pwede mong lapitan. Kaya sila doon mga kapatid, ang bawat tao nun, may kanya-kanyang Diyos-Diyosan. Maliit pa rito. Maliit lang po yan. Kinakap nila yan. Tapos inilalagay po nila sa bulsa nila. So malalaman mo kung sino Diyos niya pag nakita mo yung kanyang rebultong maliit. Inilalagay nila. Pag namatay ng isang tao, yung rebultong yun, nililibing nila. Sino sa inyo nakapalo ng pelikula? Pati po sa mga Charles, may
nakaraan nila. Ganun pinakita. Nung namatay na yung bida, binaon na rin yung kanyang Diyos-Diyos. So, ganun sila. Yung Artemis, kung narinig na rin yung mga pangalan nila. Kung sino-sino pa mga nagsisimbolize ng wisdom. Mayroon ngayon, makikita nyo, ang sabi ni Paul, huwag ninyo silang gayahin. Sa Book of Acts, kung nabasa ninyo, minsan nag-speech si Paul, nabasa niya, nag-speech si Paul, sabi niya, magpagkatwiranan ako rito. Yung mga tao, nung panahon yun, sa Athens, gustong-gusto nila yung may maririnig silang bago. Kasi nga, matatalino siya, gusto nila filosofiya. Narinig niya si Paul, merong sasabihin bago. Amen. Kaya sabi ni Paul doon sa speech sa aklat ng Acts, papakaya ko sa inyo, kakaiba. Sabi niya gano'n. Hindi niya pa ito naririnig. At kinuwento nga niya mga kapatid ang patungkol sa Panginoong Jesucristo. Nung bandang gitna, sabi ng mga taga-roon, teka muna, tama na. Parang iba yung kinukwento mo. Sa susunod na araw na lang uli. Kasi sa Greece, nung time na yun mga kapatid, ang bawat Diyos nila may kanya-kanya pong bahay na malaki. May bahay po yun. Sa kasalukuyan, ang natira na lang, meron pang 2 bahay pa yung natira ng mga Diyos nila. Pero wala na yung mga ribulto, wala na po. Bahay na lang. Pero makikita niyo doon sa mga ano nila, yung mga Diyos-Diyosan ng mundo. Pero anong sabi ni Paul? Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Ang kausap niya ay mga Efeso na mga hintil. At mayroon ding mga Israelita na napadpad sa lugar na yon. Doon na nanirahan at walang alos alam sa salitang Israelita. Hindi na. Doon na sila lumaki. So, hinahabol yun ni Paul. Hinahanap niya. Para masyaran. Sabi rito, huwag na raw gumaya sa buhay ng mga itin. Bakit? Walang kabuuan ang kanilang iniisip. Ano? Napakatalino nila pero sasabihin ni Paul, kung kayo mga hintil at marinig niyo yung sinabi na yun, ikaw pa nito, napakabobo ng mga hintil. Magagalit kayo hintil. Galit ko, sasabihin niyo kami bobo. Pero sabi ni Paul, hindi. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Yan yan ha. Tuloy. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Paliwanag po namin. Verse 19. Sila'y nagumon sa kahalayan, walang kahiyan kauntiman, wala silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Okay. Nung hinukay ng mga arkitek ang lungsod ng Greece. Yung lungsod po ng Greece. Kasi natapunan na po yun. Sa tagal ng panahon. Nagtaka sila, bakit lahat ng mga painting, mga mahilig po sila, advance po tayo siya, may mga painting sila mga kapatid. Lahat na nakita ng painting, parang parang sauna ba yung kanilang nagtaka sila, lahat ng painting, alam niyo kung anong nakalagay? Palagay niyo ano nakalagay? Teka, may idea ka bang gano'n? Lahat ng painting, kung nakita ko nga rin, may katuwiran si Paul na sabihin. Ano ang karamihan ng painting? Okay, nakasulat na rin naman dito. Wala silang ginawa kundi kalaswaan. Palagay niyo anong buhay meron sila? Advance po sila, advance sila. Hindi sana kung may papakita natin ito. Okay, halimbawa. Uso-uso po sa kanila yung public CR. Public CR. Kaya pala yung halimbawa, mayroong isang building,
Sa bandang labas ng pader ng building, ito dito mga pader, merong parang kanal na pataas, pababa. Yung pala yung dumi ng CR doon, doon bababa. Ganun kababoy po sila. Tapos sa mga CR po doon, hindi naman ginubusan ng tubig. Imagine niyo, hili-hilira lang po yun. Tapos ang lahat ng CCR doon, bubutubad mga kapatid. Lalaki ka ba? Puro lalaki. Tapos puro pamahal. So ganun po yung ano nila. Hinukay lang. Isa ngayon, hindi naman ganun ang ano natin. Di ba? D+. Siya ganun. Pero sa kanila, pag umuupo sila, diretso yung sa baba. Yung sa baba naman ng bundok. Dahil ang Greece ay bundok din yun. So doon, sabi nila. Tapos yung mga painting na na-discover nila, halos lahat ng painting ay patungkol sa sex. Patungkol po sa sex. Yung pagkaka-painting niya, kupas na, pero makikita mo yung drawing. Yung babae nakahubad, bawa isang lalaki, tatlong babae, o isang babae, 5 lalaki, o ganun po. Kaya dito, ang sabi ni Paul, wala na silang ginawa kundi kalaswaan. Kasi nung time na yan, mga kapatid, meron dito sinabi ni si Paul na dahil sa aklat ng Romans, I think it is in chapter 1, sabi, dahil sa kanilang kamunduan, anong sabi? Babasahin ko lang nasa aklat ng Romans. Nabasa na rin natin yata noon yan eh. Yung tinalakay natin. Tingnan nyo ha. Romans ha. Romans na ito. Nauna po ang Greek culture sa Roman culture. Tingnan. Babasahin ko mga kapatid. Maintindihan nyo yun. Ayan ha. Verse 28 ng chapter 1. Siguro, nabasa na naman ninyo ito. Verse 26. Okay, verse 24. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan. Saan? Sa isa't isa. Ito ang sinasabi ko. Tinilak niya na lang ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinanalita ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang salib ng lumalang na dapat papurihan magpakailaman. Amen. Verse 26, chapter 1 ng Roman. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pita. Dito yung kinukwento ko. Nandito pala. Ayaw na makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki. Sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan. Gayon din ang ginawa ng mga lalaki, ayaw na rin makipagtalik sa mga babae, kundi sa kapwa lalaki na rin sila na umaling. Ang ginagawa ng mga ito ay nakakaya, kaya hindi nila maiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain. Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masasamang pag-iisip at mga ditumpak na asal. Tingnan nyo ha? Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, na puno sila ng pagkaingit, masasamang hangarin, ang dami, no? Na umalis sa pagpatay, pagtatala, pagtaray, pagsisitsik, mapanirang puri, napuput sa Diyos, walang pakundaman, mapagtang, mayayabang, pagkatatasan, suwain sa magulang, hangal, taksil, walang puso. Okay, ang dami. Amen? Yung tinatawag na sodomy nung time, hindi po mga bakla yan, ha? Lalaki po yan. Pero mas gusto nilang magipag-sex sa kapwa lalaki. Like for example, isa sa Greek hero, si Alexander the Great, kita niyo yung pelikula. Okay, meron siyang girlfriend, meron din siya boyfriend. Alexander the Great, isa sa puso sa, kaya nga the Great, 33 years old ang muyo, pero napakagaling niyang general. Ang dami niyang inano. Pero namatay din siya at the age of 33. At doon sa sini lang, pinakikita talaga. Okay, meron siya. Pumapatol naman siya sa babae, pero pumapatol din siya sa lalaki. Hindi bakla kung ano natin, hindi rin tungkol. Kundi lalaki yan, pero talagang ang gusto niya, yung kapwa lalaki at yung mga babae gusto ng kapwa. Hindi lang po yun. Yung asawa ng may asawa, inaasawa nila. Sa kanila, okay lang po yun. At hindi ba yan ang pinakamasakla? Alam ba ninyo?
Kilala niyo si Augusto Caesar, Roman na. Tapos ang Greek culture, nawala na sila, Roman. Alam ba ninyo yan? Sila Emperor Caesar. Hindi lang, napakalaman na yung si Augustus Caesar. Hindi niya pala tunay na anak yun. Yung nagmana sa kanya ng pagiging emperador. Meron siyang anak na medyo parang autistic, pinatay niya yung mga kapatid. Ang emperor, pinapatay nila sarili nilang anak. Huwag lang silang mapulaan na mga bobo sila naman. Ay, matindi. Tapos kung sino yung type nilang gawing yun ang kinukuha nila. Ganun lang ng thinking mga kapatid. Kaya nung panahon ng Panginoon sa Kristo, nakikita nyo, napakalupit. Pati yan si Herodes mga kapatid. Kita nyo si Herodes na kasabot yung emperador nung time nila. Anong ginawa? Nung pinanganak ang Panginoon sa Kristo, sabi nila, anong ginawa? Pinapatay lahat ng sanggol. 2 taon pababa. Binimulan mo kinalamin 2 taon para sigurado na mamamatay yung Mesiyas na tinatawag. Pinapatay lahat ng sanggol mula 2. Ay, hindi naman nila napatay ang Panginoon sa Kristo dahil winarning anak punta ng Egypt. Ang Egypt nung time na yun, kalaban nila yun. Yung Egypt, matatalino rin, mga Egyptian nung time na yun. Doon nag-training si Moses, alam din yun mga kapatid. So, ganun sila nung time na yun. Kung baka sa Pilipinas, sorry to say lang, parang tumira kayo sa Maynila. Anong street yung sa Maynila na puro bar? Ano yung ting? Ano yun? Ha? Yung sa Maynila? Ha? Oh, Malate Maynila. Ano yung street yun? Mabini Street? Ay, talaga naman. Nakapunta na kayong Mabini? Naku naman. Lalo na sa gabi. Ay, di mo na inaabot yun, Mabini? Pero ngayon hindi na siya masyado. Kasi nung mga time namin, nung ano pa kami, wala na kasing Amerikano rito eh. Ang mga kasi doon, mga Amerikano. Ang napuntahan ko, Olongapo. Punta na kayo Olongapo. Nung may base pa, teacher ako noon, teacher ako, parang 20 years old lang ako. Meron kaming estudyante na nakatira doon. Sumama din yung aking mga estudyanteng babae. Napunta kami gabi. Tama-tama, ang okasyon, magbabagong taon yata yung may mga nagpo-concert sa labas. Ang daming Amerikano. Akala mo, inakbayan yung isa namin estudyante yung babae. Hey, sabi ko, how are you? Sabi ko, sir, no. Kasi, panay ang tingin namin doon sa mga bar, hindi. Di ba siya, ito, talagang mo ko, ito sila. Si Itoy, kasi nung nakatira, di ba ngayon? Nung kasi nung time na yun, may mga may mga picture sa labas, mga buong talaga. Yan, yung Pasay, Marikina, yung mga yan, nung time na yun. Parehas yan nung time na yun. Hanggang ngayon sa Thailand at sa Vietnam, ganyan pa rin. May portion doon mga kapatid na ang daming babae, yun ang hanap buhay niya. Nung time na yun mga kapatid, nung time na ito, ganito rin ang puro kahalayan ang iniisip at pagkita ng pera. At ang pinakamasaklapan ng time na yon, hindi na lalaki sa babae. Pwede na lalaki sa lalaki, babae sa babae. Magagalit yung mga bakla ito, hindi yun ang tinutukoy. At tinutukoy rito, tunay na lalaki, tunay na babae. Anong sabi ni Paul? Naku, huwag kayong gumaya sa ganyan. Kasi alam niya na ganun ang sistema ng lipunan yung mga kapatid. Nung panahon nga namin, nagkalat ang beer house, saka disco. Di ba tayo natin? Wala na disco house ngayon eh. Doon, halos gabi-gabi, nagdi-disco pa naman, inom-inom. Kaya yun, laki na sweldo, walang natira. Kaya ganda-galitan natin ko nung dahil uwi ako madaling araw. Yung kasi ang kalakaran mga. Pero sinasabi natin, Christian na tayong time.